Kabanata 51. Inakala ni Willow na tama ang kanyang ina, ngunit hindi na niya hinintay na magsilang ng anak ang kanyang ina. Ang dalawang masasamang bata ay isang malaking banta sa kanya. Kinailangan niyang malaman kung sino sila at tanggalin sila. Sa beach villa, "Mommy, hindi ka ba kakain? Bakit ka nakatingin lang?" Tanong ni Colton habang kinakagat ang kutsara matapos mapansin na hindi ginagalaw ng kanyang ina ang pagkain sa halip ay nakatitig lang sa kanilang tatlo. Naisip ni na Daisy at Waylon na medyo nababaliw ang kanilang ina. Tinanong ni Maisie sina Daisy at Waylon, "Nakipag-ugnayan ka ba sa kakaibang lalaki kamakailan?" "Sinong kakaibang lalaki?" Humaba ang tingin ni Maisie. "Wala. Kung may lumapit sa iyo at nagtanong ng kahit ano, huwag pansinin. Ang mabubuting bata ay hindi nakikipag-usap sa mga estranghero, tama ba?" Mukhang naintindihan ni Waylon kung sino ang weird man na ito. Umupo si Daisy sa tabi ni Maisie. "Mommy, kakakilala lang namin ni Uncle Boucher, walang ibang lalaki." "Bakit mo siya nakilala?" "Mommy, huwag kang magalit. Hindi niya alam kung sino ang mommy namin, at hindi namin sinabi sa kanya. Pinsan siya ni Ninang, kaya wala siyang gagawin sa amin," sabi ni Daisy sa baby voice. Huminga ng malalim si Maisie at tinapik ang ulo. "Diba nasabi ko na, ang entertainment business na yan ay hindi mabuti para sa inyo. Inilalagay niyo ang inyong sarili dyan, paano kung may ginawa sa kanila sina Layla at Willow, o kahit si Nolan?" "Huwag kang mag-alala, Mommy. Si Uncle Helios na ang bahala sa amin, kaya walang mangyayari," sabi ni Waylon. Nabalisa si Maisie. Kaibigan ni Helios si Nolan. Hindi ba't inilagay na lamang ng mga bata ang kanilang sarili para sa pagpatay? Hindi kayo papasok sa showbiz. Pero pumirma na kami ng kontrata. Ang parusa para sa isang paglabag sa kontrata ay napakabigat. Nagpout si Daisy. Natigilan si Maisie. Lumapit sa kanya si Colton at niyakap siya. "Mommy, huwag po kayong magalit. Nais ka lang tulungan ni na Waylon at Daisy, at walang sino man ang makakabuli sa kanila. Ipagpatuloy mo, hindi ba't sinampal ang kapatid mo?" Napahinto si Maisie nang may naalala habang nakatitig sa tatlong bata. Kakaiba iyon. Paano mo nakilala sina Willow at Layla? Hindi na niya naisip iyon dahil nagalit siya na sinampal si Daisy. Now that she thought about it, paano nalaman ng tatlo ang tungkol sa kanila? Mukhang nahihiya ang tatlo. Ngumiti si Daisy at sinabi sa amin ni Ninang. Si Willow at ang matandang babaeng iyon ay binubuli ka, kaya hinahamak namin sila. Muling natigilan si Maisie. Si Riley ay patuloy na nagbebenta sa kanya. "Mommy, pumayag ka na." Kinalaw-galaw ni Daisy ang kanyang katawan sa magkatabi. Walang magawa si Maisie. "Kayong tatlo talaga, ang lakas ng loob ninyong magtulungan para ma-corner ako." Natuto muna silang bumaril bago magtanong mamaya. Ang tatlo ay nagbigay ng malaking ngisi. Kinabukasan, sa Royal Crown. Pumunta si Nolan sa kumpanya, at lahat ng mga nakatataas ay sumalubong sa kanya. Ang Royal Crown ay ang entertainment company sa ilalim ng Goldman Group. Alam ng lahat iyon. Ang ina ni Nolan, si Natasha Knowles, ay naging isa sa mga pinakamalaking bituin ng Royal Crown sa kanyang panahon, ang pinakamaganda sa Baseburg. Kabanata 52. Ang ama ni Nolan at si Mr. Goldman Sr. ay nagsimula bilang isang tagahanga ni Natasha, at dahil sa kanya, binili niya ang Royal Crown sa malaking halaga at naiuwi siya. Hindi lang si Mr. Goldman Sr., ang ama ni Helios ay nabigla rin sa kanya, at ito ay isang bagay na matagal nang pinag-uusapan ng lahat noong araw. "Mr. Goldman, how nice of you to visit us," bati sa kanya ni Mr. Mayweather, ang direktor ng Royal Crown. "Diba dalawang bata ang pinirmahan mo? Nasaan sila?" Natigilan si Mr. Mayweather pero ngumiti at sumagot, "The two has been getting endorsement deals ever since they made a name being on the magazine cover with Helios." Kumunat ang noo ni Nolan, "Saang kumpanya ang endorsement deal?" Sumagot si Mr. Mayweather, "Isang advertiser sa ilalim ng Snowflake." Matapos malaman kung nasaan ang mga bata, pumunta si Nolan sa advertiser. Kasama nila sa location ng shoot ang manager ng dalawang bata na si Angela. Ipinakilala siya ni Helios sa mga bata, at dahil nagkaroon sila ng kanilang tagumpay sa pamamagitan lamang ng paglitaw sa isang shoot kasama si Helios bago ang kanilang opisyal na debut, maliwanag na mayroon silang potensyal. Sina Waylon at Daisy ay nasa magkatugmang mga damit at natapos ang shooting ng ad na may direksyon ng crew. Sila ay lubos na pinuri. Ang dalawa ay hindi lamang nagkaroon ng mahusay na presensya, ngunit sila rin ay nagtrabaho ng perpekto, na nakuha ang script ng tama sa isang pagkuha.
Nang magpakita si Nolan sa set, nagulat ang crew. Lumingon si Daisy para tignan siya. Tumalon ito sa kanya at tumingin sa kanya. Mister, ano ang nagdala sa iyo dito? Tinapik ni Nolan ang kanyang ulo at ngumisi. Para makita ka, natigilan si Angela. Si Mr. Goldman mismo ang nagpakita para bisitahin ang mga bata. Sandali, bakit magkamukha sila ni Mr. Goldman? Lumapit din si Waylon sa kanya. Ang buong crew ay namangha sa kanilang matinding pagkakahawig. Walang maniniwala kung may nagsabing hindi niya anak ang dalawang ito. Napatingin si Nolan sa kanila. Gusto niyo bang samahan ko kayo kumain pagkatapos ng shoot? I think may utang ako sa inyo. Nagningning ang mga mata ni Daisy. Oo, pakiusap. Sinaman siya ng tingin ni Waylon ngunit pumayag siya matapos makita ang kanyang pagkasabik. Mr. Goldman, ngunit sila, naramdaman ni Angela na may mali. Paano niya ipapaliwanag ito? Napatingin si Nolan sa kanya. Bumalik ka at sabihin sa kanila na ilalabas ko sila. Ibabalik ko sila pagkatapos naming kumain. Sa isang high-end na restaurant. Nang maglabas ang server ng 2 platter ng Australian lobsters, masayang iniyuko ni Daisy ang kanyang ulo, naghihintay na kumuha ng pagkain. Matapos siyang tulungan ni Waylon na itupi pataas ang kanyang manggas, kinuha niya ang cracker para tulungan siyang alisin ang shell. Nang makita kung gaano kapamilyar si Waylon dito, pumikit si Nolan at nagtanong, itinuro ba ito ng nanay mo? Oo, mahilig si mommy sa lobster, katulad ni Daisy. Maingat na tinanggal ni Waylon ang laman at inilagay sa plato ni Daisy. Iniindayog ni Daisy ang kanyang mga paa sa ilalim ng mesa. Oras na para maghukay. Napatingin sa kanila si Nolan habang nasa kamay ang baba. Iniisip niya kung sino ang kanilang ina at kung paano niya nagawang palakihin sila ng magalang at mature. Sino si Riley para sa inyo? Hinukay ni Daisy ang kanyang kutsara sa tumpok ng yulang, tumangala, at sinabing, ang aming ninang. Sinipa siya ni Waylon sa ilalim ng mesa, at napagtanto ni Daisy ang kanyang pagkakamali. Sinaman niya ng tingin si Nolan. Bakit mo natanong? Kabanata 53. Gumisi si Nolan. Walang dahilan, na-curious lang ako. Interesado ka ba sa aming ninang? Humadjejek si Daisy. Nanlamig ang ekspresyon ni Nolan. Mukhang bastos si Daisy, nakangiti ang mga mata habang nakatagilid ang ulo. Interesado ka ba sa mami namin? Tumigil si Nolan, tumingin sa ibaba, at ngumiti. Paano kung oo? Nagulat sina Daisy at Waylon. Pero may girlfriend ka na. Nagsorry si Daisy. Bahagyang nagdilim ang mga mata ni Nolan. Sinong nagsabi sa'yo niyan? Sumagot si Daisy, sinabi sa amin ng isang maliit na birdie. Siya, hindi ko girlfriend. Hindi alam ni Nolan kung bakit niya ipinapaliwanag ang sarili sa 2 batang ito. Kumunat ang noo ni Waylon. Bakit mo siya pinaglalaanan kung hindi mo naman siya girlfriend? Ang mga matatanda ay tatawagan kang masamang tao. Kahit na siya ang tatay nila, hindi lang nila ibibigay ang kanilang ina sa kanya. Natigilan si Nolan. Napalingon si Daisy. Waylon, wag mong sabihin sa kanya yan. Hindi siya masamang tao. Pinili niya tayo ng lobster. Humihingal si Waylon. Pinibili ka ng lobster. Ang kanyang kapatid na babae ay isang taksil. Hinaplos ni Nolan ang kanyang buhok. Hindi, ito kung ano ang iniisip mo. Magpapaliwanag ako balang araw. Kailangan muna niyang ayusin ang ilang bagay. Nagulat si Waylon, ngunit hindi siya kumibo. Pagkatapos kumain, pinabalik sila sa kumpanya. Ibinuka ni Nolan ang kanyang mga palad pagkaalis ng mga bata. Hawak niya ang 2 hibla ng buhok. Quincy. Tumingon si Quincy, yes, Mr. Goldman. Mahinahong sinabi ni Nolan, sa Bureau of Justice. Kailangan niyang magpatakbo ng pagsubok. Kinabukasan. #shock Mr. Goldman, nagpakita sa isang restaurant na may mga bata, at sila ang 2 child star na nilagdaan ng Royal Crown. Anak ba niya sila? Nakuhanan ng paparazzi si Nolan at ang pagbisita ng mga bata sa restaurant, at ito ay nasa balita sa sumunod na araw. Nang makita ni Quincy ang ulat, maingat siyang tumangala. Mr. Goldman, ang balita. Nang makitang nakasimangot si Nolan, binago niya ang kanyang salaysay. Papatigilan ko sila sa balita. How dare this paparazzi follow him around? Walang sinabi si Nolan. Mas interesado siya sa reaksyon ni Maisie kaysa sa mismong balita. May meeting sina Maisie, Kennedy, at Xander sa meeting room. Siya ay nag-recruit ng pinakamahusay na mga empleyado na iniwan ng Vanna sa kanyang kasalukuyang kumpanya upang bumuo ng isang bagong tatak ng alahas. Ms. Vanderbilt, nakapagdesisyon ka na ba sa pangalan ng brand? Tanong ni Xander.
Naka-cross arms si Maisie habang nag-iisip. Tumawag si Riley ng mga sandaling iyon, kaya tumayo si Maisie habang hawak ang kanyang telepono. Kailangan kong tanggapin ang tawag na ito. Naglakad siya papunta sa koridor. Nasa meeting ako. Bakit mo ako tinatawagan? Tapusin mo na ang meeting mo. May nangyari. Nang marinig ni Riley na sumisigaw sa itaas ng kanyang mga baga, sumimangot siya at nagtanong, ano ang nangyayari? Manood ka ng balita. Sina Waylon at Daisy ay nakuhanan ng larawan na kumakain kasama si Mr. Goldman. Pinag-uusapan na sila ay mga anak niya. Nanlamig ang mukha ni Maisie sa narinig. Sige, ako na ang bahala dito. Pagkababa niya, hinawakan niya ang phone niya at kinagat ang labi. Hiniling niya kina Waylon at Daisy na mag-ingat sa mga kakaibang mga tao, ngunit ngayon ay nakuha na sila ni Nolan. Kabanata 54, may natuklasan ba siya? Hindi niya maaaring ipaalam kina Layla at Willow ang tungkol sa dalawang bata. Okay ka lang. Nag-alala si Kennedy, kaya lumapit siya para tingnan. Lumingon si Maisie at pilit na ngumiti. Ayos lang ako. Bigyan mo ako ng ilang araw para magpasya sa pangalan ng brand. May kailangan akong asikasuhin. Sige na. Tumanggaw si Kennedy. Nabangga ni Maisie ang isang lalaki na papalabas ng elevator habang papasok siya. Tumangala siya at nanlamig. Parang sinasadya ni Nolan. Saan ka pupunta? May kailangan akong asikasuhin. Nag-aalala ka rin ba dito? Napangiti si Maisie. Napanood mo na ba ang balita? Bahagyang nawala ang ngiti ni Maisie, ngunit hindi ito sapat para mapansin niya. Anong balita? Ipinasa ni Nolan ang kanyang telepono sa kanya. Tiningnan ni Maisie ang litrato niya, Waylon, at Daisy at tumawa. Ang ibig mong sabihin ay ang dalawang bata. Mukhang tense si Nolan. Malaki pa rin ang hinala niya sa kanya. Ibinalik ni Maisie ang telepono sa kanya. Paumanhin, Mr. Goldman. Kailangan ko nang umalis. Hinawakan ni Nolan ang braso niya at itinulak siya sa pader. Nagpupumigla si Maisie. Anong ginagawa mo? Bakit ka lalabas ngayon? Nanatili ang mata ni Nolan sa mukha niya. Ayaw niyang makaligtaan ang alinman sa kanyang mga micro-expression. Tumaba ang tingin ni Maisie at nagngangalit ang mga ngipin. Mr. Goldman, tayo ay magkasosyo. Hindi mo ako empleyado, kaya wala kang kontrol sa akin. Mahigpit na hinawakan ni Nolan ang kanyang mga balikat at lumapit. Paano kung gusto kong kontrolin? Ikaw, tinanong ko lang kung bakit ka lalabas. Bakit ka kinakabahan? Dahil ba, napaawang ang manipis na labi ni Nolan, natatakot ka na may malaman ako tungkol sa dalawang bata. Mahigpit na hinawakan ni Maisie ang kanyang kamao at pinagdikit ang kanyang mga labi. Halos mawalan siya ng malay at nahulog sa bitag niya. Nagsimulang mag-ring ang phone niya. Nakahinga siya ng maluwag. Nang makita niya kung sino ang tumatawag ay napaawang ang labi niya, Your girlfriend is calling me. Paanong hindi ako makakapunta? Nagdilim ang mga mata ni Nolan. Tinitigan niya ang caller ID sa phone at nagtagal bago siya binitawan. Matapos palayain, naglakad si Maisie papunta sa elevator at sinabing, kung nag-aalala ka sa girlfriend mo na makakasama ko, pwede kang sumama. Pumasok siya sa elevator pagkatapos sabihin iyon, hindi siya binigyan ng oras para sumagot. Nang magsara ang mga pinto, tuluyang nailabas ang tensyon na hawak niya sa kanyang lalamunan. Si Willow ay tumawag sa perpektong sandali. Kung nagtagal-tagal pa ay baka nabunyag na ang kanyang mga sikreto. Paglabas ng gusali ng Black Gold, muling tumawag si Willow. Kinuha ni Maisie, Maisie, sagutin mo ako. Sa'yo ba ang dalawang bastard na iyan? Bastard. Pumalatay ang galit sa mga mata ni Maisie. Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Si Willow ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang tinitingnan ng dalawang bata na nakuhanan ng larawan kasama si Nolan. Sigurado ka bang wala kang anak? Kahit na sinabi ng kanyang ina na ang mga bata ay kamukhang kamukha ni Nolan, hindi niya nakita ang mga ito. But that was the day she believed na nag-e-exist ang dalawang bastard. Hindi na siya makapaghintay, kahit na kay Maisie ang mga batang iyon o hindi. Kabanata 55, bakit sigurado ka na may mga anak ako? Dahil 6 na taon na ang nakalilipas, ikaw, napahinto si Willow doon ngunit tila may naalala at nagsimulang magmukhang guilty. Nako, kung sinabi niya iyon, malalaman ni Maisie kung sino ang lalaki, mula sa 6 na taon na ang nakakaraan. Ano ang nangyari 6 na taon na ang nakakaraan? Nakaupo si Maisie sa kotse, mukhang kalmado. Wala, mas mabuting hindi sa iyo ang mga batang iyon. May napansin si Maisie sa tono ni Willow. Nagniningning ang kanyang mga mata.
Nakita mo ang balita at napagtanto mo na hindi ka kasing ligtas gaya ng iniisip mo, kaya sinusubukan mong gawin ang isang bagay sa mga bata. Kung hindi sila sa iyo, wala kang kinalaman. Pinaba ni Willow ang tawag, at nanlamig ang mga mata niya. Hindi pa rin siya naniniwala na walang anak si Maisie. Siya ang natulog kay Nolan 6 na taon na ang nakakaraan. Hindi nagpakita ang dalawang batang iyon hanggang sa bumalik si Maisie. Masyadong nagkataon iyon. Dahil nag-aalala si Maisie tungkol sa kung ano ang kanyang pupuntahan ay gagamitin ng dalawang bata na iyon upang ibuhos ang sikreto. Kinuha niya ang phone niya at tumawag ulit. Ako ito, kagaya ng dati. Bibigyan kita ng $80,000 at tutulungan mo ako sa isang bagay. Bibigyan kita ng isa pang $80,000 kapag tapos na ito. Sa Judicial Appraisal Center, isang doktor na may surgical mask ang pumunta sa opisina at pumasok. Tumangala ang medyo may edad na lalaki sa opisina at ngumiti. Oh, Dr. Joe, ano ang nagdadala sa iyo dito? Definitely hear about an investigation. Tinala ko ang sample ng mga bakas ng dugo na iniwan ng pumatay. Ibinigay ni Dr. Joe ang mga dokumento at sample disc sa lalaki. Tumangala ang lalaki, tumayo, at sinabing, syempre, kukuha ako kaagad ng tutulong. Pagkaalis ng nasa lalaki, tiningnan niya ang isang selyadong dokumento sa kanyang mesa. May DNA report sa loob. Agad niyang inilabas ang kanyang telepono at kumuha ng ilang mga larawan, inilipat ito ng isa pang stack ng impormasyon, ibinalik ang folder sa lugar, at lumabas ng opisina na parang walang nangyari. Nang makarating siya sa basurahan sa hagdan, pinunit niya ang salansan ng impormasyon, ginulong ang mga piraso sa isang bola, at inihagis ito sa lata. Nakatanggap ng mensahe si Riley. Nabigla siya nang makita ang imahe sa mensahe. Nagtanong si Maisie, anong problema? Pinigay ni Riley ang phone niya. Nagpa-picture si Joe. Tingnan mo. Tiningnan ni Maisie ang mga larawan ng mga resulta na kinuha ni Joe. Tatay talaga nila si Nolan. Ang lalaking 6 na taon na ang nakakaraan ay siya. Paano mo nalaman na magpapa-paternity test si Mr. Goldman? Hindi pa nakaka-recover si Riley sa pagkabigla. Malaking balita ito. Totoo ang kanyang mga hinala noong party. Kay Nolan talaga ang 3 bata. Dahil sinubukan niya ako, kumunat ang noo ni Maisie. Kaya naghinala ako na lalapit siya kina Waylon at Daisy. Kung malapit siya sa kanila, may pagkakataon na magpadana test siya. Sa kabutihang palad, nagtrabaho si Joe sa Bureau of Justice bilang isang coroner. Kung hindi dahil sa kanya, malalaman ni Nolan na kanya ang mga bata. Diba dapat masaya ka ngayong nahanap mo na ang ama ng mga bata? Hindi maintindihan ni Riley. Walang paraan upang baguhin ang katotohanan na sila ay mga anak ni Nolan. Kalmadong itinaas ni Maisie ang kanyang ulo. Maaaring nakatrabaho niya si Willow 6 na taon na ang nakakaraan. Sa tingin mo ba ang isang lalaking tulad nito ay maaaring maging mabuting ama sa aking mga anak?